Mga kwentong pambata. Ang prinsipe ng ibang tao. Noong unang panahon, sa isang napakalayong lugar, na puno ng hiwaga at salamangka kung saan nakatira ang mga wimps at mga mangkukulam, may isang kaharian. Ang hari nito ay may anak na babaeng si Gentianella at ang anak na lalaki na si Raimundo. Si Gentianella ay biniyayaan ng napakabuting puso. Isang mabuting wimp ang nagsabi sa hari na kailangan niyang itago ang anak na babae sa mundo. Dahil sa oras na lumabas siya ng palasyo, siya ay malalagay sa maraming panganib. Mahal ko, paano natin mailalayo ang prinsesa sa buhay sa labas ng palasyo? Mayroon lamang isang paraan. Kailangang maging napakataas na mga pader para wala siyang makitang kahit ano sa labas. Nagpagawa rin ng hari ng magagandang hardin para makapaglaro ang mga anak niya. Ang hardin ni Gentianella ay nasa isang dulo, kung saan napapalibutan ng matataas na pader para wala siyang makita sa labas. Ano kaya sa tingin mo ang nasa likod ng pader, mahal kong kapatid? Wala yan. O baka naman bagay na hindi mo maaaring makita. Siyempre, alam ni Ama kung anong mas makabubuti para sa atin. Lumipas ang ilang taon, minahal ng magkapatid ang mga hardin nila. Diniligan at inalagaan nila itong maigi at ang hardin ni Gentianella ang naging pinakamaganda sa lahat. Sa paglaki ng prinsipe bilang binatilyo, dumating ang araw na kinakailangan niyang umalis ng kaharian at magpunta sa malayong lugar bilang tradisyon ng tungkulin niya. Oh, mahal kong Raimundo, aalis ka na ngayon at ako na lang may iwang mag-isa sa mga hardin na ito. Tungkulin ko ito, mahal kong kapatid. Huwag kang mag-alala, isipin mo na lang balang araw, magkakaroon ka rin dito ng bagong kaibigan na makakasama. Malay mo, isa siyang prinsipe. Pagkasabi nito, umalis na si Raimundo at malungkot na nagpaalam sa kanya si Gentianella. Tapos, isang araw, nagsimulang umikot ang tadhana. Malungkot na nakaupo sa hardin ng prinsesa nang biglang nagpakita ang mabuting wimp sa pader sa kanyang hardin. Nang makitang malungkot ang prinsesa, sinubukan niyang kwentuhan nito ng tungkol sa mga nakamamanghang bagay sa labas ng kaharian. Ang galing! Parang panaginip sa akin yung mga sinasabi mo. Paano ko malalaman na totoo ang mga sinasabi mo? Hindi ko pa nakikita kung ano ang nasa kabila ng mga pader na to. May naisip akong isang paraan para matulungan kita. Oh, talaga? At paano naman yun magiging posible? Kaya inangat ng wimp ang prinsesa at magkasama silang lumipad sa itaas ng malaking pader. Binulungan rin niya ang prinsesa ng mga mahiwagang salita para makalipad itong mag-isa sa itaas ng malaking pader sa tuwing gugustuhin niya. At hayon, manghang-mangha ang prinsesa sa mga nakita niya sa unang pagkakataon. Nakita niya ang lahat ng naaabot ng mga mata niya. At doon niya nakita ang isang hardin na malapit lang sa kanya. Doon nakita niya ang isang binatilyong prinsipe. Ang pangalan niya ay si Amaryllis. Nakita niya ang prinsesa at laking gulat niya kung paano siya nito nakikita. Kumusta? Ako nga pala si Prinsesa Gentianella. At ako naman, si Prinsipe Amaryllis. Napakasaya ko at talagang nagulat ako na nakikita mo ako, Gentianella. Dahil hindi nakikita ng lahat ang kaharian ko. Masaya rin ako na makilala ka, Prinsipe Amaryllis. Sa iyo ba ang hardin na ito? At paanong hindi nakikita ng mga mata ang kaharian mo? Ikinuwento ng prinsipe sa prinsesa ang tungkol sa kanyang sumpa. Ikinuwento niya na may ginalit na mangkukulam ang lolo ng lolo niya. Isinumpa niya ang kaharian at ginawa itong hindi nakikita ng lahat. Sinabi ni Prinsipe Amaryllis sa prinsesa na kinakailangan niyang gawing masigla ang hardin at magpatubo ng magagandang bulaklak. At kapag nabigo siya, ipapatapon siya sa Bartolina. Napakalungkot naman yan. Pero hindi mo kailangan mag-alala dahil tutulungan kitang ayusin at lalong pagandahin ang hardin mo. Oh, pwede ba? Napakabuti mo naman. At mula noon nagsimula silang magkita araw-araw. Nagpupunta ang prinsesa sa hardin ng prinsipe para tulungan siya na mapaganda ang kanyang hardin.
Nagsimulang tumibay at lumalim ang pagkakaibigan nila. Hinihintay nila ang umaga para muling makita ang isa't isa. Pero lingid sa kaalaman ni Prinsesa Gentianella na hindi rin magtatagal ang maliligayang araw na meron siya. Isang magandang araw, nang natapos na ang hardin ni Amaryllis, napansin ni Gentianella na kahit tapos na ito, malungkot pa rin ang prinsipe. Anong nangyari, mahal kong Amaryllis? Parang malungkot ka. Anong problema? Oo, Gentianella. Malungkot ako kasi may bagay akong itinago sa'yo. Ngayon, kahit pa naiwasan ko ang kaparusahan dahil tinulungan mo ako, kailangan ko pa ring pakasalan ang anak ng mangkukulam, Anemone. Nang marinig ito, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Hindi siya makapaniwala na sa buong sandaling magkasama sila ay may itinatago pala itong importanteng bagay. Ano? Kailangan mong pakasalan ng anak ng mangkukulam at hindi ka man lang nag-abalang sabihin ito sa akin? Ibig sabihin pala, prinsipe ka ng ibang tao! Hindi ito patas! Wala na akong ibang pagpipilian. Ito lang ang tanging paraan para maisaayos ko ang kaharian ko. Patawarin mo ako, Gentianella. Nasaktan si Prinsesa Gentianella. Kaya tumakbo siya palayo sa prinsipe. Hindi na siya nakikipagkita pa rito. Malungkot na siyang nahihiga sa kanyang palasyo. Nawala na rin ang ngiti niya. Nagsimulang mag-alala mga magulang niya. Kaya ang kanyang ina na nakakaintindi ng kalungkutan niya ay nagdesisyon ng makialam. Nang gabing iyon, sinubukang ipaliwanag sa kanya ng kanyang inang sitwasyon ng mas maigi. Hayaan mo na, sigurado akong makakahanap ka ng mas mabuting prinsipe na magiging kaibigan. Hindi ko po gusto na mas mabuti o na mas masama. Wala yung silbi. Hindi naman siya yun. Oh, mahal kong anak. Naiintindihan kita. Kaya nang sumunod na araw, tumakbo si Gentianella para ayusin ang pagkakaibigan niya kay Prinsipe Amaryllis. Laking pagkadismaya niya nang wala sa harding yun ang prinsipe. Sinubukan niyang tawagan ito pero walang sumasagot. Wala na siyang ibang paraan, kundi talunin ang pader ng hardin niya at lumakad sa di nakikitang kaharian ni Prinsipe Amaryllis. Takot at mayroong pangamba, pinasok ni Prinsesa Gentianella ang di nakikitang kaharian. Wala siyang makitang kahit ano, pero may naririnig siya mga boses sa paligid. Kinuha ng masamang mangkukulam si Prinsipe Amaryllis. Ipatatapon kaya siya sa Bartolina? Imposible yan kung pakakasalan niya si Anemone ang anak na mangkukulam. Kung ganun, malaki ang tsansa na mas pipiliin niyang ipatapon na lang sa Bartolina. Pagkarinig sa usapan ng mga taong bayan ng kaharian tungkol sa sitwasyon ng prinsipe, napaluhod na lang si Gentianella sa kawalan ng pag-asa at nagsimulang umiyak. Nang biglang may napansing pamilyar si Gentianella na nakatayo sa harap niya. Tumingala siya, ito ang mabuting wimp. Kung ganon, wala nang pagpipilian si Prinsipe Amaryllis kundi ang pakasalan ng anak ng mangkukulam para iligtas ang buhay niya at ang kanyang kaharian. Oo, at hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Sa tingin mo ba talaga pakakasalan ng anak ng mangkukulam ang prinsipe ng ibang tao? Ang tanging paraan para malaman ng katotohanan ay dapat may ibang taong magsabi sa kanya nito. Tama ka. Hahanapin ko siya at sasabihin ko. Maniwala ka lang, mahal kong Gentianella. Sige, hanapin mo na ang anak ng mangkukulam. Nasa kaharian siya mismo ngayon. Sabihin mo sa kanya na si Prinsipe Amaryllis ay iyong prinsipe. Bilisan mo at wala ka ng oras. Tumakbo si Gentianella sa abot na makakaya patungo sa kaharian ni Prinsipe Amaryllis na hindi nakikita. At hayun! Unti-unting lumitaw na ang kaharian sa kanyang harapan, na para bang nagbibigay-pugay sa kanyang pananalig at determinasyon. Sa pagtakbo ng prinsesa sa mga burol, sa mga gubat at maulang parang at nagyayelong lupain at maulang karagatan, nakasalubong siya ng tupa, mga ngahoy, isda, ahas dagat, at sa huli ay isang matandang babae. Tinulungan niya silang lahat. At itinuro naman nila ang daan sa kanya patungo sa kanyang destinasyon. Yun lang at tinawag siya ng matandang babae. Oh, mahal ko.
Puro pa sana ang mga kamay ko sa pangungulekta sa mga dahong ito. Maaari mo ba akong tulungan pulutin ang mga ito? Paalala lang, maaaring magasgasan o masugatan ang mga kamay mo rito. Alam ko po, huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Kaya tinulungan ng prinsesa ang matanda sa pagpulot ng mga halaman. At nang paalis na siya, Mayroon kang busilak na puso. Pwede ko bang tanungin? Saan ba ang punta mo at nagmamadali ka? At bakit? Gusto ko makita ang anak ng mangkukulam na si Anemone at sabihin sa kanya na hindi sa kanya si Prinsipe Amaryllis, kundi prinsipe siya ng iba. Prinsipe ng ibang tao? Kanino? Siyempre, sa akin. Siya ang aking prinsipe. pagkasabi nito, tumakbo na si Gentanella patungo sa kanyang pupuntahan para makita ang anak ng mangkukulam. Nakarating siya sa kakahuyan ng tumatakbo. Doon nakita niya ang babaeng malungkot na umiiyak. Sandali, bakit ka umiiyak? Kasi gusto ni Ina na maging prinsesa ako ng ibang tao. Gusto niya magpakasal ako sa ibang tao na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Nakapagtataka naman dahil ang prinsipe kong si Amaryllis ay magpapakasal sa anak ng mangkukulam na si Anemone. Magpapakasal rin siya sa prinsipe ng ibang tao, kagaya mo ngayon. Biruin mo ang pagkakataon. Ako si Anemone, ang anak ng mangkukulam. At hindi ako magpapakasal sa prinsipe ng ibang tao kung hindi sa prinsipe ko lang. At sino naman ang prinsipe mo, Anemone? Ano ang pangalan niya? Si Prinsipe Raymondo. Kapatid ko si Raymondo. At prinsipe ko naman si Prinsipe Amaryllis. Oh, hindi! Ano bang nagawa ko? Pinadala ko si Raymondo na talunin at pigilan si Prinsipe Amaryllis. Oh, huwag kang mag-alala. Kilala ko silang pareho. Pareho silang masyadong mabait para manakit ng kapwa. Huwag kang mabahala. At totoo nga ito. Sa mga sandaling yun, naglalakad sina Prinsipe Raymondo at Prinsipe Amaryllis patungo sa kanila na nakangiti. Ngayon, ang magkakapareha ay natuwa at masaya sa kanilang desisyon dahil walang taong mag-aasawa ng prinsipe o prinsesa ng ibang tao. Pero hindi pa nagtatapos ang lahat ng ito. Lumitaw ang mangkukulam sa harap nila at lahat silang apat ay natakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Laking gulat nila, nagtapat ang mangkukulam na pagod na rin siyang maging masama at gusto na niyang magbago at maging mabuting tao. Habang pinapanood ko kayo, naaantig ang puso ko. Ngayon ko lang nakita ang naging talagang masaya ang anak ko. Hanggang dito na lang ang sumpa. Binabasbasan ko kayong apat. At mula noong araw na yon, lumitaw na ang kaharian ni Prinsipe Amaryllis at naging masagana. Ang mga magkasintahan ay nagpakasal at naging masaya sa kanilang mga hardin. Giniba ang pader at muling naibalik ang kapayapaan sa parehong kaharian. Magpakailan pa man.